Hunyo 2023. Bandang 9:00 ng umaga, sa isang police station sa Calamba, Laguna, abala ang mga pulis sa kani-kanilang tungkulin nang biglang pumasok ang isang babae na umiiyak at halatang balisa. Diretso siyang lumapit sa duty desk at agad nagpahayag na nais niyang magsampa ng reklamo laban sa isang pulis na nakatalaga rin sa parehong tanggapan. Tahimik na napatingin ang mga naroroon. Hindi pangkaraniwan ang sitwasyon, lalo na kung ang inirereklamo ay kapwa nila pulis. Sa mahinang boses ngunit malinaw ang pahayag, sinabi ng babae na siya umano ay pinagsamantalahan ng naturang pulis matapos itong bumisita sa kanyang bahay ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang pangyayari ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Agad na naging seryoso ang usapan sa loob ng presinto. Tinawag ang nakatataas na opisyal upang makinig sa kanyang salaysay. Isa-isang itinala ang mga detalye, ang petsa ng insidente, ang lugar kung saan ito nangyari, at ang pangalan ng pulis na kanyang itinuturo. Dahil sensitibo ang kaso, agad itong isinailalim sa formal na proseso ng investigasyon. Kinilala ang nagrereklamo bilang si Jocelyn Evangelista, 32 anyos, isang single mother na may 3 anak sa magkakaibang lalaki. Sa kanilang barangay, kilala siya bilang matapang na babae. Maiksi ang pananamit at halos kakilala ng lahat ng naroon. Ngunit sa araw na iyon, lumitaw siya sa presinto bilang isang biktima na humihingi ng hustisya. Ang pulis na kanyang inireklamo ay si Police Staff Sergeant Mark Rulyoda, 30 anyos, isang aktibong miyembro ng kapulisan na ilang taon na ring naglilingkod sa kanilang bayan. Kilala si Mark sa kanilang tanggapan bilang disiplinado at masipag sa trabaho. Wala siyang naitalang kaso o reklamo sa kanyang serbisyo at madalas siyang italaga sa mga gawaing may kinalaman sa community relations. Dahil dito, ang paratang laban sa kanya ay nagdulot ng malaking gulat sa kanyang mga kasamahan. Sa loob lamang ng ilang oras, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa reklamo. Naging usap-usapan ito sa loob at labas ng presinto. Para sa iba, isa itong seryosong akusasyon na kailangang imbestigahan ng maayos. Para naman sa iba, isang palaisipan kung paano nasangkot ang isang pulis na kilala sa maayos na record. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang kaso na maglalantad ng katotohanan sa likod ng isang mabigat na paratang. Isang paratang na maglalagay sa reputasyon, trabaho at kinabukasan ng isang tao sa matinding pagsubok. Ilang buwan bago ang paghahain ng reklamo sa presinto, nagkakilala sina Jocelyn Evangelista at Police Staff Sergeant Mark Rulyoda sa isang birthday celebration sa kanilang barangay sa Calamba, Laguna. Karaniwan lamang ang salo-salo nung gabing yon. May pagkain, kantahan at simpleng kwentuhan ng magkakakilala sa lugar. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Jocelyn ang presensya ni Mark. Tahimik at maayos ang kilos ng pulis habang nakikisalamuha sa mga bisita. Iginagalang siya ng mga residente at madalas lapitan upang magtanong tungkol sa seguridad sa barangay. Para kay Jocelyn, ang imahe ni Mark
ay sumasalamin sa isang taong mapagkakatiwalaan. Isang pulis na may disiplina at malasakit sa trabaho. Bukod pa sa kanyang maayos na tindig at itsura. Sa kanilang unang pag-uusap, naging magaan ang pakikitungo ni Mark. Nakinig siya sa mga tanong ni Jocelyn tungkol sa kaligtasan sa kanilang lugar at sa mga hakbang na dapat gawin kung may problema dahil bahagi iyon ng kanyang tungkulin bilang pulis. Maayos niyang sinagot ang mga katanungan at nagbigay ng payo kung paano makipag-ugnayan sa otoridad kung kinakailangan. Bago matapos ang handaan, humingi si Jocelyn ng contact number ni Mark. Ipinagkaloob naman ito ng pulis ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang isip, normal lamang iyon bilang bahagi ng community relations. Maraming residente ang humihingi ng kanyang numero upang madaling makipag-ugnayan kung may emergency o kailangan ng tulong. Sa paningin ni Mark, isa lamang itong karaniwang pakikipag-ugnayan sa isang residente. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging mas madalas ang mensahe ni Jocelyn. Hindi na lamang ito tungkol sa seguridad ang kanyang mga tanong, kundi pati na rin ang mga usaping personal. Dito na nagsimulang magbago ang direksyon ng kanilang komunikasyon. Isang gabi, matapos ang ilang linggo ng palitan ng mensahe, nakatanggap ang pulis na si Mark Rulyoda ng paanyaya mula kay Jocelyn Evangelista. Ayon sa babae, nais niya umanong magpasalamat ng personal sa tulong at payong ibinigay ng pulis sa kanya. Iminungkahi niya na kumain ito sa simpleng hapunan sa kanilang bahay bilang pasasalamat. Noong una, nag-alangan si Mark. Pero bilang pulis, sanay siyang mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan, lalo na kung personal na imbitasyon ang usapan. Ngunit sa kabilang banda, naniwala siyang bahagi ng kanyang tungkulin ang makipag-ugnayan sa komunidad at panatilihin ang maayos na relasyon sa mga residente. Dahil dito, tinanggap niya ang paanyaya. Sa pag-aakalang, isang simpleng salo-salo lang naman ang magaganap. Sa gabing itinakda, nagtungo si Mark sa bahay ni Jocelyn. Tahimik ang lugar at wala siyang napansing kakaiba sa paligid. Pagdating niya, maayos siyang sinalubong ng babae at agad pinapasok sa loob ng bahay. Nakahanda na ang pagkain sa mesa. Karaniwang ulam at inumin na tila maingat na inihanda para sa kanyang pagdating. Sa simula, maayos ang kanilang pag-uusap. Nagkwentuhan sila tungkol sa pang-araw-araw na buhay at sa mga hamon ng pagiging nag-iisang magulang. Paminsan-minsan, hinihikayat ni Jocelyn ang pulis na uminom ng inumin bilang pakikisama. Dahil sa kagustuhang maging magalang sa babae, tinanggap ni Mark ang alok. Ngunit habang tumatagal ang gabi, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Unti-unti siyang nahilo at nakaramdam ng panghihina. Naging mabigat ang kanyang ulo at hirap siyang makapag-isip ng malinaw. Sinubukan niyang manatiling gising at maunawaan ang nangyayari. Ngunit patuloy na lumalabo ang kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng lakas. Ayon sa kanyang salaysay, nagising na lamang siya kinabukasan na nakahiga sa loob ng kwarto ni Jocelyn. Pakiramdam niya ay pagod at nanghihina siya at hindi niya lubos na maalala ang mga detalye ng nangyari noong nakaraang gabi. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang biglang pagkawala ng kanyang malay at ang kakaibang pakiramdam
na may nangyari na hindi niya kontrolado. Nagising din siyang walang suot, kaya't lalo pang tumindi ang kanyang pakiramdam. Bagamat hindi na niya yun inisip pa. Agad siyang umalis ng bahay nang hindi na nagtagal. Pinili niyang manahimik at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Umaasang yun ay isang insidenteng hindi na mauulit pa. Ngunit ang gabing iyon ay hindi nagwakas doon. Sa halip, iyon ang naging simula ng isang komplikadong sitwasyon. Isang pangyayaring kalaunan ay magdadala sa kanilang dalawa sa harap ng batas at maglalagay sa katotohanan sa matinding pagsubok. Makalipas ang ilang buwan mula sa gabi ng insidente, muling nakatanggap ng mensahe ang pulis mula sa babae. Nung simula, inakala niyang karaniwang tanong lamang iyon tungkol sa isang problema sa barangay. Ngunit ang sumunod na pahayag ay nagdulot ng matinding gulat sa kanya. Ayon sa mensahe ni Jocelyn, siya umano ay buntis. Hindi nagtagal, diretsahan niyang sinabi na si Mark ang ama ng dinadala niyang bata. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ng pulis. Hindi niya inaasahan ang ganitong akusasyon, lalo na't malinaw sa kanyang alaala na wala siyang kontrol sa nangyari noong gabing siya ay nahilo at nawala ng malay. Agad niyang itinanggi ang paratang. Ipinaliwanag ng pulis na imposibleng mangyari ang kanyang ibinibintang. Sa kabila ng kanyang paliwanag, iginiit ni Jocelyn ang kanyang akusasyon. Sinabi niya na kung hindi siya pananagutan ni Mark, magsasampa siya ng reklamo laban dito. Naging mabigat ang sitwasyon para sa pulis dahil ang ganitong usapin ay maaaring makasira sa kanyang reputasyon at karera. Bilang miyembro ng kapulisan, mahalaga sa kanya ang tiwala ng komunidad at ang malinis na record sa serbisyo. Hindi nagtagal, isinagawa ni Jocelyn ang kanyang banta. Nagtungo siya sa presinto at formal na naghain ng reklamo laban kay Mark. Agad na umabot sa mas mataas na tanggapan ang usapin at sinimulan ang formal na investigasyon. Dahil sa bigat ng paratang, pansamantalang nasuspinde sa trabaho ang pulis habang sinusuri ang kaso. Sa loob ng komunidad, mabilis na kumalat ang balita. May mga taong nagulat at hindi makapaniwala, habang ang iba naman ay naghihintay ng resulta ng investigasyon. Para kay Mark, ang bawat araw ng suspensyon ay puno ng pangamba. Ang kanyang pangalan na matagal niyang pinangalagaan ay nalagay sa alanganin dahil sa isang paratang na hindi naman niya inaasahan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso, isinailalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa paratang ni Jocelyn Evangelista. Layunin ng mga investigador na malinaw na matukoy ang katotohanan, lalo na ang eksaktong panahon ng pagbubuntis at kung may sapat bang batayan ang akusasyon. Isa sa pinakamahalagang hakbang sa investigasyon ay ang medical at forensic examination. Sinuri ng mga eksperto ang mga medical records ni Jocelyn, kabilang ang resulta ng kanyang prenatal check-up at ang pagtataya ng edad ng kanyang pagbubuntis. Sa pagsusuring iyon, lumabas ang isang mahalagang detalye na magbabago sa direksyon ng kaso. Ayon sa medical findings, si Jocelyn ay buntis na mahigit 1 buwan na bago pa mangyari ang insidente sa pagitan nila ni Mark. Bukod dito, natuklasan din na may problema sa reproduction si Mark
O sa madaling salita, siya ay baog at walang kakayahang makabuntis. Ayon na rin ito sa medical findings na isinagawa sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Ang impormasyong iyon ay nagbigay ng linaw na indikasyon na hindi maaring si Mark ang ama ng dinadala niyang bata. Dahil dito, nagsimulang mabasag ang kredibilidad ng kanyang paratang. Kasabay nito, natuklasan din ng mga investigador ang isa pang mahalagang impormasyon. Lumabas sa kanilang background check na may ibang lalaking nakarelasyon si Jocelyn sa panahong iyon. Ayon sa mga saksi at record ng nakalap, ang nasabing lalaki ay madalas makita sa kanyang bahay bago pa man mangyari ang insidente. Ito ang lalaking posibleng tunay na ama ng kanyang anak. Sa harap ng lumalakas na ebidensya, unti-unting nagbago ang takbo ng kaso. Sa mga sumunod na pagdinig, nahirapan na si Jocelyn na ipaliwanag ang mga inconsistency sa kanyang salaysay. Ang mga detalye na una niyang ibinigay ay hindi natugma sa mga resulta ng pagsusuri. Dito nagsimulang lumitaw ang tunay na motibo sa likod ng paratang. Ayon sa investigasyon, ang layunin ng babae ay maiugnay si Mark sa kanyang pagbubuntis para makakuha ng suporta at magkaroon ng relasyon sa pulis. Ngunit ang planong iyon ay hindi nagtagumpay dahil sa malinaw na ebidensyang medikal at testimonya ng mga saksi. Unti-unti na nawalan ng bigat ang kasong inihain laban kay Mark. At ang katotohanang matagal nang nakatago ay tuluyan na ring lumitaw. Matapos ang ilang buwang pagdinig sa korte, naging malinaw ang kakulangan ng matibay na ebidensya laban sa pulis. Pinatunayan ng mga dokumento na si Jocelyn Evangelista ay buntis na bago pa man mangyari ang insidenteng kanyang ibinintang. Dahil dito, nawalan ng kredibilidad ang kanyang reklamo. Ang mga salaysay na una niyang ibinigay ay hindi na tumugma sa mga resulta ng investigasyon. Sa huli, naglabas ng desisyon ang hukuman. Sa legal na pananaw, napatunayang wala siyang pananagutan sa aligasyong ibinato laban sa kanya. Para kay Mark, ang desisyong iyon ay nagbigay ng malaking ginhawa sa kanya. Sa loob ng mga buwan ng suspensyon, naranasan niya ang matinding stress at pangamba. Nasubok ang kanyang reputasyon, pati ang tiwala ng kanyang pamilya at mga kasamahan sa trabaho. Ngunit sa araw na iyon, unti-unti niyang nabawi ang dignidad na pansamantalang nawala dahil sa isang maling paratang. Matapos ang desisyon ng korte, pinayagan siyang makabalik sa serbisyo. Sa pagbabalik niya sa presinto, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan na matagal na naghintay ng malinaw na resulta ng kaso. Para sa kanila, ang pangyayaring iyon ay patunay na mahalaga ang masusing investigasyon at patas na proseso ng batas, lalo na sa mga sensitibong usapin. Samantala, si Jocelyn ay naharap sa kahihiyan. Pinayuhan si Mark na kasuhan ng babae ng fraud at paninirang puri, ngunit hindi na ito itinuloy ng pulis bilang awa na lang sa mga anak na binubuhay nito. Ang kanyang ginawa ay nagdulot ng matinding epekto, hindi lamang sa pulis na kanyang inakusahan, kundi pati na rin sa kanyang sariling pamilya. Ang isang desisyong ginawa sa maling paraan ay nagbunga ng problemang hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila nito, laging may paraan ng katotohanan upang lumutang at hindi hayaang managot ang mga walang kasalanan.